Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap magmahal ng taong gusto nating makasama hanggang sa pagtanda. Pero kung meron naman tayong masasaktan, ay mag-iiwan lamang ito ng marka na habang buhay nating daladala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang ipagpalit ng taong minahal mo ng sobra? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Jojo, 39 years old, isang OFW sa Dubai. Isa po ako sa mga solid listeners ng inyong programa. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories dahil kahit papaano po ay napapawi nito ang kalungkutan at pangungulila ko sa Dubai. Lalo na netong nakaraang taon kung kailan meron akong matinding pinagdaanan. Madalas po akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify at minsan naman ay sa online. Taga-Oriental Mindoro po ang pamilya ko, Papa Dudut. Pero noong nag-college na, nagpa-Maynila na po ako. At doon na rin nanirahan. Naiwan naman yung mga magulang ko sa amin sa Mindoro dahil na-inspire ako sa mga kapatid ko na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay ay nag-decide na rin po ako noon na magtrabaho sa abroad. 24 years old pa lamang ako noong sumabak ako sa pagiging OFW. Tungkol naman sa buhay pag-ibig ko ay nakakatatlong serious relationships na po ako. Yung una kong girlfriend ay na-meet ko noong high school at tumagal yon ng 3 taon. Yung ikalawa naman ay na-meet ko noong mag-work na ako sa Maynila at tumagal po yon ng 6 na taon. Yung ikatlo ay na-meet ko naman sa Dubai at tumagal ng 7 taon ng relasyon naming dalawa. Kung napapansin po ninyo ay matagal yung mga naging relasyon ko sa kanilang tatlo. Kapag nasa isang relasyon kasi ako ay hindi na ako tumitingin pa sa ibang babae para maiwasan yung cheating na sobrang nakakasira sa isang relasyon. Hindi rin po ako basta-basta pumapasok sa relasyon kapag hindi ako sigurado sa isang babae. Pag nagmahal ako ay ibinibigay ko ang lahat, Papa Dudut. Kaya naman pagdating sa hiwalayan ay mas matagal akong nakaka-move on kesa sa mga naging karelasyon ko. Masasabi ko na yung pinakamagulo kong naging relationship ay yung sa amin ni Yumi. Siya yung second girlfriend at siya rin yung pinaka-minahal ko sa kanilang tatlo. Office mate ko si Yumi sa unang trabahong pinasukan ko sa Maynila. 2 taon ang tanda niya sa akin, 21 ako tapos ay 23 naman siya. Masayahin siyang tao kaya hindi naging mahirap para sa akin na magustuhan siya. At ganito naman nagsimula yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Jojo, paupo ako dito sa tabi mo ha. Nakakagulat ka naman, Yumi. Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Bigla ka na lang kasing sumusulpot. Nagpapaka-loner ka na naman kasi dito. Ha? Kakain lang naman eh.
Kailangan ba may kasama ako? Yan yung gusto ko sa'yo eh. Yung pagiging weird mo. Uy, ang sarap naman ng ulam mo. Pahingi ah. Kukuha na ako. May magagawa pa ba ako? Kumukuha ka na. Sige, tikman mo rin tong ulam ko para fair. Eto oh, kuha ka. Wow, salamat. Nga pala, sasama ka ba sa company outing? Ha? Baka hindi. Seryoso? Bakit naman? Hindi rin naman kasi ako mahilig sa beach eh. Ano ba yan? Ikaw masyado ka nang nagpapamysterious sa amin ah. Ang dami na tuloy nagkakakrush sa'yo. Ano? Grabe ka rin magpatawa eh, no? Totoo kaya? Maraming nagkakakrush sa'yo dito. Girls and gays actually. Tumigil ka dyan. Alam ko namang binibiro mo lang ako. Imposible yun. Oo nga. Hirap kasi sa'yo, trabaho-bahay lang yung routine mo. Hindi ka sumasama sa mga labas-labas namin. Ayan, ikaw tuloy yung napag-uusapan. Kayo talaga. Ano namang pinagchichismisan nyo tungkol sa akin? Wala. Ano nga? Binanggit mo na lang din naman eh. Sabihin mo na. Magkwento ka kahit konti lang. Kasi nung Friday, di ba, nagkayayaan mag-videoke? Ayun, nauwi rin sa inuman. Tapos, nag-truth or dare kami. Siyempre, isa sa mga pinaka-common na tanong yung, sino ang crush mo sa office? Ganon? At siyempre, halos lahat ng girls at gays, ikaw yung isinagot. Kayo mga loko-loko talaga kayo. At least di kami nabore nung labas namin na yon kasi nga ikaw yung topic. Diba, lagi ka namang nasa bahay? Ano namang libangan mo doon? Don't tell me nagbabasa ka lang ng maraming libro maghapon pag wala tayong pasok. Hindi naman ganun ka-boring buhay ko. Okay na ako sa movie marathon sa bahay. Tsaka lumalabas din naman ako minsan. Umiinom ng konti. Sino namang kasama mo? Minsan, inaaya ko mga pinsan ko. Pero madalas, mag-isa lang talaga ako. So, pumupunta ka rin pala sa mga bar? Oo, pero minsan lang. Siguro once a month lang. Madalas kasi nasa bahay lang talaga ako. Introvert ka nga. Alam mo, sama ka sa akin minsan. Inom tayo. Seryoso ka ba dyan? I mean, yung tayong dalawa lang? Bakit? May magagalit ba kung sakali? Wala nga. Inutusan ka siguro ng mga katrabaho nating bakla para magtanong. Well, guilty ako dyan. Ako kasi kinukulit na mga walang hiya eh. Tsikahin daw kita kung meron ka ng nililigawan ngayon. Wala naman ako nililigawan. I mean, wala pa. So may bala ka ring manligaw. Eh ikaw ba? Pwede ka ba raw ligawan? Lakas din ang trip nyo ha. Ba't naman ako yung liligawan? Parang ang labo naman nun. O sige, heto. Hypothetical question na lang. Paano kung may manligaw sa'yo? Na lalaki? Last time I checked, straight naman ako. Hindi, I mean, bading, babae, ganun. What if ikaw ang ligawan nila? Ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ba yan? Oo nga, kaya sagutin mo na lang. Well, single naman ako. Tapos, ligaw lang naman, di ba? Hindi naman ako obligadong sagutin. Sasagutin mo rin ako. Ano? Wala. O yun lang. Sige ha, tapos na akong kumain. Huh? Di mo pa nga nababawasan yung pagkain mo eh. See you na lang sa office. Ang labo naman nun. Papadudot malaking tukso para sa akin si Yumi. Lalaki rin naman ako kaya sa katagalan ay unti-unti na rin akong naaapektuhan. Hindi ko inaakala na tototohanin nga ni Yumi ang panliligaw niya. Lagi niya akong binibigyan ng mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Hindi nga nagtagal ay nahulog na rin ako kay Yumi. At nasabi ko na rin sa kanya na mahal ko na nga siya. Masaya naman yung naging pagsasama namin sa loob ng 3 taon. Nababalanse kasi namin ang isa't isa. Kung si Yumi ay maingay, emotional at extrovert. Ako naman ay tahimik lamang, pasensyoso at introvert. Medyo selosa nga lang po siya. Pero dahil hindi naman ako mahilig gumimik at makihalubilo sa ibang tao ay madalang lang yung pagkakataon na may pinagseselosan siya.
Pero sa isang relasyon ay hindi talaga nawawala, Papa Dudut, ang mga pagsubok. At yung una nga na naging pagsubok sa amin ay yung desisyon ko na mag-work abroad. Kasama ko dapat siya noon sa Dubai pero hindi siya pinalad na matanggap sa kumpanyang inaplayan niya doon. Hindi na nga sana ako tutuloy sa Dubai pero nang hinayang ako sa opportunity na yon, eventually napagkasunduan namin na sumunod na lamang siya roon. Hindi naging madali yung long distance relationship namin, Papa Dudut. Kinailangan kasi naming mag-adjust dahil magkaiba yung oras sa Pilipinas at sa Dubai. Yung out ko sa trabaho ay hating gabi naman sa Pilipinas. At dahil ayoko rin naman na laging napupuyat si Yumi ay matagal na para sa amin ang isang oras na pag-uusap. Dahil 3 years na kami ni Yumi ay iniisip ko rin noon na siya na talaga yung mapapangasawa ko. Kahit na hindi niya hilingin ay nagpapadala ko ng pera, hindi lang para sa kanya kundi para din sa mga magulang niya. Yung 25% ng monthly salary ko noon ay nakalaan sa ipapadala ko sa kanya. Tuwing lunchtime ko ay tumatawag ako sa kanya para lang maisingit yung konting oras na nakakapag-usap kaming dalawa. Wala naman kaming naging problema doon dahil willing din siyang mag-adjust para sa akin. Pero noong mag-send ako sa kanya ng mga pictures namin sa kumpanya ay pinagselosan niya yung katrabaho ko na isang Egyptian. Maganda kasi ito at katabi ko pa sa picture. Mabilis lang din naman na lumipas ang selos niya noong pinaliwanag ko sa kanya at pinatunayan na wala siyang dapat na ikaselos at para hindi niya ako pagdudahan ay sinigurado ko rin na updated siya sa mga ganap ko sa Dubai. Tuwing umuwi ako sa Pilipinas ay binubusog ko sa mga pasalubong at mga branded na gamit si Yumi at ang pamilya niya. Bukod pa roon, yung pag-out of town namin nasagot ko lahat ng gastos. Magastos man at halos kakaunti na lamang, yung naiipon ko ay hindi yun naging problema sa akin. Bukal naman kasi yon sa kalooban ko dahil mahal ko si Yumi at napamahal na rin sa akin ang buong pamilya niya. Noong 2 taon ko na sa Dubai ay doon ko na naramdaman yung unti-unting pagbabago sa pakikitungo niya. Naging palaisipan tuloy sa akin yon. Yung una kong naisip na dahilan ay baka nai-insecure na si Yumi lalo na at 2 beses na siyang nag-apply para magtrabaho sa Middle East pero lagi naman siyang nagkakaaberya. Yung una ay may hindi siya naihabol na papeles at yung isa naman ay nagkasakit siya at na-late sa final interview kaya may iba nang pinaboran. Sinubukan ko naman siyang tanungin tungkol sa napapansin kong pakikitungo niya sa akin pero lagi siyang walang ganang sumagot at malamig na malamig lagi ang pakikitungo niya. Doon ko na naisip na baka may iba na siyang nagugustuhan sa Maynila. Hanggang sa nag-decide akong umuwi ng Pilipinas para sa 6th anniversary namin ni Yumi, Papa Dudut. Babe, ano bang problema? Ano bang problema sinasabi mo? Kahapon ka pa kasi ganyan eh. Pagkagaling ko pa lang sa airport, halos di mo na ako pansinin. Di mo man lang ba ako na-miss? Bakit mo naman naisip yan? Ay, naninibago lang kasi ako sa'yo. Di ka na kasi tulad nung dati na ang saya-saya mo tuwing magkasama tayo. Kahapon, kinis mo lang ako tapos sumakay na agad tayo ng taxi. Hindi mo man lang ako kinumusta. Nag-overthink ka lang, huwag kang ang OA dyan. Tulad ngayon. Oh, anong reaction din yan? Babe, ilang buwan ka nang ganyan. Kala mo ba di ko yun napapansin? Nasa Dubai pa lang ako. Nararamdaman ko na yung panlalamig mo. Stress lang ako sa trabaho. Babe, please, tingnan mo naman ako. May mali talaga eh. Nararamdaman ko. Nahihirapan lang ako sa setup natin, yun lang yun. Babe, 3 years na lang naman, di ba? Tapos dito na ako ulit sa Pilipinas. Nag-iipon lang din naman ako para sa future natin. Hindi lang naman yun yung iniisip ko.
Babe, yung edad ko, mas mabilis na nadadagdagan kesa sa'yo. Mas matanda ako ng 2 taon, di ba? Oh, tapos? Jojo, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko nang mabuntis. Gusto ko nang maranasan maging nanay. Babe, naiintindihan naman kita. Pero hindi pa tayo handa. Hindi biro yung pagkakaroon ng anak. Hindi biro yung pagbuo ng sarili nating pamilya. Ang mamahal na ng mga bilihin. Mahal din magpaaral. Hindi pa nga sapat yung naipon ko ngayon para makapagpatayo tayo ng sariling bahay. Saka na natin problemahin yung mga bagay na yun pag meron na tayong anak. Magagawa naman ng paraan lahat yun eh. Babe, I'm sorry pero dyan ka nagkakamali. Mas mabuting paghandaan natin yung mga ganong kalalaking desisyon sa buhay. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay yung magiging anak natin. Gusto kong maging komportable tayo pag nakabuo na ng sariling pamilya. Ayoko kasi lagi na lang tayong mamomroblema sa pera. Kaya hanggat may pagkakataon pang makaipon, gagawin ko yun. Hindi mo naman kasi ako nagigets eh. Tumatanda na ako. Ako na lang yung hindi pa kasal at walang anak sa mga kaibigan ko. Kapag nagkikita-kita kami, hindi ako nakaka-relate kapag tungkol sa anak na yung pinag-uusapan nila. Mukha akong kawawa. Yung iba sa kanila mas bata pa sa akin. Ay, huwag ka na lang magpa-apekto sa mga ganun. Darating din tayo dyan. 3 years na lang oh. Habang tumatanda ako, mas lalo rin ako mahihirapang magbuntis. Delikado yun para sa akin at para sa bata. Ayoko rin naman na isa lang yung magiging anak natin. Kahit 2 man lang sana. Babe, si Mama, 30 years old na nung ipinagbuntis si Kuya. 40 na siya nung ipinanganak niya ako. Eh ayoko naman ng ganon. Gusto ko magpang-abot pa rin ang edad namin ng magiging anak ko. Gusto ko yung nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkamalang lola kapag magkasama kami. Pati mga auntie ko kinukulit na ako. 6 years na raw tayo pero hindi pa rin tayo nagpapakasal. Babe, please naman. Masyado ka lang nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mag-focus ka sa kung anong meron tayo ngayon. Ako yung magiging asawa mo, hindi sila. Tayo yung bubuo ng pamilya. Kaya yung mga magiging desisyon natin, hindi na dapat nakabase sa mga sinasabi o sasabihin nila. So paano yun? Magkaiba tayo ng gusto? Sino sa atin na mag-a-adjust? Ha? Malamang ako pa rin. Ako na lang lagi. Ay, sige. Imbis na 3 years pa ako sa Dubai, 2 years na lang ako doon. Okay na ba yon? 2 years pa rin yun. 2 years na lang. Please naman, pumayag ka na. Pag-iisipan ko. Papadudot na papayag ko pa rin naman si Yumi na sa halip na 3 ay 2 taon na lamang ako sa Dubai. Pagkatapos noon ay mag-i-stay na ako sa Pilipinas para magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naging madali para sa akin ang desisyon na yon dahil nangihinayang ako sa mga kaganapan sa buhay ko. Isa pa sanang taon ay makakaipon ako ng mas malaking halaga sa Dubai. Yung 1 taon ko kasing sweldo roon ay 3 taon na yung katumbas sa Pilipinas. Kaya gano'n na lamang ang panghihinayang ko. Gusto ko lang naman na maging praktikal noon, Papadudot, at hindi ko gustong pairalin ang emosyon ko dahil sa aming dalawa ni Yumi ako yung tatayong haligi ng pamilya at ako yung magpo-provide para sa amin. Natuto na po kasi ako sa naging relasyon ng mga magulang ni Yumi. Batid ko naman noon yung kwento nila. Nagtanan lang kasi sila noon. Sa first 2 years ng pagsasama nila ay puno po yun ng sweetness at hindi pa gaanong dama yung hirap ng buhay. Pero sa katagalan, unti-unti rin namang nabuwag yung magandang samahan dahil sa problema sa pera at sa pambababae ng tatay ni Yumi. Hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ni Yumi. Alam kong nape-pressure na siya sa estado ng mga kaibigan niya, pati na rin sa expectations ng mga kamag-anak niya, Papadudot. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaunawa sa kanya noong magiging sitwasyon namin kapag minadali namin ang pag-aasawa. Pero nakakalungkot lang sabihin na mas pinili niyang makinig sa iba kesa unawain ako at tulungan
na paghandaan ang future naming dalawa. Papa Dudut, ilang buwan nga lang mula nang bumalik ako sa Dubai. Mas lalo kong naramdaman yung panlalamig niya. At sa pagkakataong yon, Papa Dudut, malakas ang kutob ko na meron siyang iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung minsang tumawag ako kay Yumi ay narinig ko siya na nakikipag-usap sa isang lalaki. Noong tanungin ko siya, ipinakilala naman niya yung lalaki bilang si Jeffrey. Katrabaho niya raw noon. Kahit sa boses lang ay dama ko yung kakaibang saya ni Yumi habang kausap si Jeffrey ng oras na yon. Kaya hindi ko naiwasan na pagdudahan silang dalawa. Simula pa lang po ay masama na ang kutob ko kay Jeffrey na yon. Tuwing nagkakausap kami ni Yumi at nababanggit yung pangalan ng lalaking yon ay para bang kinikilig siya at may kakaibang excitement sa boses niya. Pero kapag normal na usapan lang namin ay bagot na bagot at parang hindi makapaghintay na matapos na yung usapan namin. At noong tumagal-tagal pa ay mas lalo nang naging madalang ang pag-uusap namin ni Yumi. Dahil sa pagbabagong yon ng girlfriend ko ay hindi ko maiwasan na ma-insecure kay Jeffrey. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng selos. Ang mahirap pa ay malayo ako kay Yumi kaya kung ma-inlove siya sa iba ay wala akong laban doon. Sa nangyayari noon ay nagawa ko tuloy yung mga bagay na hindi ko naman ginagawa noong simula pa lang ng relasyon namin. Naging stalker ako ni Yumi sa mga social media accounts niya. At doon ko na nga nakita yung mga pictures na lagi sila ni Jeffrey na magkatabi. Muli na naman akong na-insecure nang mapagtanto ko na mas matangkad ito sa akin at mas malaki din ang pangangatawan. Matapos ang ilang buwan ng panaka-naka na lang na pag-uusap namin ni Yumi ay humantong na rin yon sa puntong hindi ko na siya makontak. Sinasadya na rin niyang hindi sagutin ang mga tawag ko. Pero noong nagpapadala ako ng pera, kinukuha pa rin niya nang hindi nakikipag-usap sa akin. Dahil sa pag-aalala ko ay napilitan na akong kontakin ang mga kapatid niya at wala kasi silang alam na nagkaproblema na kami ni Yumi. Nakarating naman sa kanya ang ginawa kong yon. Hindi ko inaasahan hahantong siya noon sa desisyon na makipaghiwalay na sa akin, Papa Dudut. Ilang beses ko pang sinubukang tawagan si Yumi pero hindi na talaga siya noon sumasagot. Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung anong nangyayari sa kanya at kung bakit humantong siya sa ganong desisyon. Noong 3 buwan na lamang ang kailangan kong hintayin bago umuwi sa Pilipinas, ay tinis ko na lamang yung matinding lungkot at pag-aalala. Doon na rin po ako nag-decide na pagka-uwi ko ay magpo-propose na ako sa kanya at aayusin ang relasyon naming dalawa. Handa na rin ako noon na ibigay yung matagal na niyang hinihiling na bumuo kami ng sariling pamilya. Ilang araw na lamang bago ako umuwi noon pero wala pa ring paramdam si Yumi. Nakablock na rin ako sa mga social media accounts niya kaya mas lalo ako nawala ng komunikasyon sa kanya. Nang sa wakas ay makauwi ako ng Pilipinas ay siya yung unang-una kong pinuntahan kahit pa nagdesisyon na siyang makipaghiwalay. Pero hindi ko inaasahan ang natuklasan ko sa muli naming pagkikita, Papa Dudut. Jojo, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sige, pasok ka. Kamusta ka na? Okay naman, upo ka. Salamat. Ano bang nangyari sa atin? Bakit
Bakit bigla ka na lang nakipag-break? Sorry, may mga nangyari lang talaga na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano? Sabihin mo naman sa akin kasi halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ba yung nagawa ko. Kung ano bang kasalanan ko. Tulad nito. Bakit parang tumaba ka at medyo lumaki yung tiyan mo? Buntis ako. Magpo 4 months na. Ano? I'm sorry. Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Oo. Sino? Huwag mong sabihin na yung Jeffrey na yun yung nakabuntis sa'yo. Siya nga man ng dinadala ko. Anong kagaguhan to, Yumi? Sinasabi ko na nga ba eh. Jojo! Huwag mo namang suntukin yung sofa. Kabibili ko lang yan. Talagang mas inalala mo pa tong sofa kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Nakakagago yung ginawa nyo. Paano mo yung nagawa sa akin? I'm sorry. Nadala lang ako. Anong nadala? Paanong nadala? I'm sorry. Hindi ko naman yun sinasadya. Nadala lang ako sa pinapakita sa akin ni Jeffrey nung time na yun. Hindi ka kasi makapaghintay eh. Tapos pinagmukha mo pa akong tanga. Buong akala ko, sobrang busy mo rito kaya halos di mo na ako kausapin. Yun pala, busy ka sa ibang lalaki. I'm sorry. Nagkamali ako. Iniwan na niya ako. Ayaw niyang panagutan yung nangyari sa amin. Kaya sobrang pinagsisisihan ko lahat yun. I'm sorry. Sorry talaga. Ano? Ayaw kang panagutan? Siraulo pala talaga yun eh. Sa bagay, itsura pa lang halatang halata na. Akala ko mahal niya ako. Akala ko papanagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya ako. Hayop talaga yung lalaking yun. Pumasok lang sa relasyon natin para manggulo. Tapos ikaw, pumayag ka naman. Ni hindi mo man lang siya kinilala ng lubusan bago mo pinatulan. Patawarin mo ako, Jojo. Jojo, mahal pa rin kita, please. Please, sana matanggap mo pa rin ako kahit na ganito yung nangyari. At ano? Gusto mo akuhin ko yung bunga ng kalandian mo? Hindi pa ako ganun katanga. Ginusto mo yan eh. Nagpakasaya ka rin sa kanya. Kaya panindigan mo rin yung nagawa mong pagkakamali. Please naman, no. Patawarin mo ako. Ang kapal naman ng mukha mo para hingin sa akin yan. Tapos na tayo, di ba? Tinapos mo na. Minsan mo akong pinagmukhang tanga. Hindi na mauulit yun. Jojo, sandali! Jojo! Sa totoo lang, Papa Dudut, bago ako umuwi sa Pilipinas ay hinanda ko na rin noon ang sarili ko sa posibilidad na may ibang ang lalaki si Yumi. Nakahanda rin sana ako na ipaglaban siya at agawin sa sino mang makakarelasyon niya. Pero nung nalaman kong buntis siya ay ganon kabilis na napalitan ng galit ang kagustuhan kong magkabalikan pa kaming dalawa. Halos mabaliw ako noon sa sakit na nararamdaman ko. Yung buong bakasyon ko sa Pilipinas ay nauwi lang sa pagmumukmok sa kwarto at matinding kalungkutan. Alalang-alala naman sa akin ang mga pamilya ko at noong nakarating sa kanila ang mga nangyari ay lalo silang nag-worry. Laking pasasalamat ko na lamang na meron pa rin naman akong malakas na support system ng mga sandaling yon para kahit papaano ay gumaan ang kalooban ko. Nag-decide ako na bumalik na sa Dubai matapos magbakasyon. Inisip ko na lamang na mas mapapadali ang pag-move on ko kapag malayo na ulit ako kay Yumi. Aminado naman ako na mahal ko pa rin siya noon kaya hindi naging madali ang kalimutan na lamang siya at burahin sa buhay ko. Pero natakot din ako na baka bigla na lamang akong magpadala sa emosyon at maisipang akuin na lamang yung sanggol na ipinagbubuntis niya. Sa awa ng Diyos ay naka-move on na rin naman ako matapos ang isang buong taon na nagtatrabaho ako sa Dubai. Malaking tulong din na nakilala ko itong si Marie.
Tulad ko ay isang OFW din siya, Papa Dudut. Nakilala ko siya sa isang party na napuntahan ko. Hindi ko naman inakala na makakahanap ako noon ng isang karamay sa katauhan niya. Hi! May kasama ka ba dito sa party? Hi. Wala eh. Ikaw ba? Wala rin. Pwede bang umupo sa tabi mo? Sure. Upo ka. Salamat. Pwede magtanong? Oo naman. Ano yon? Gaano ka nakatagal dito sa Dubai? Kakarating ko lang dito 3 months ago. Nice. Ikaw lang ba yung nag-decide na dito magtrabaho? Oo. Wala namang pumipigil sa akin. Kasi kahit ano namang gawin ko, suportado ng parents ko. Goal ko rin kasi talaga na makatulong sa kanila financially. Ang bait mo naman. Wala ka pa bang boyfriend? Nako, masyado atang personal yung tanong ko. Okay lang kahit wag mo nang sagutin. Hindi, okay lang. Nagtaka lang ako kung bakit bigla mong natanong. Pasensya ka na ha. Wala kasi ako masyadong kakilala rito sa party. Nakita kitang tahimik dito sa sulok kaya naisip ko na ikaw na lang yung kausapin ko. Kwentuhan lang, kung komportable ka. Di mo naman kailangan humingi ng pasensya. Willing din naman ako makipagkwentuhan. Medyo nag-alangan lang ako kanina kasi syempre di naman kita kilala. Oo nga pala. Nauna na yung kwentuhan pero di pa ako nagpapakilala. Ako nga pala si Jojo. Ikaw? Marie. So, pwede nang ituloy yung kwentuhan? Oo, at para matuloy yon, sasagutin ko muna yung tanong mo kanina kung may boyfriend na ako. Well, wala na. Break na kami. Oh, ilang taon naging kayo? 4 years. 6 months ago lang kami nag-break kaya medyo fresh pa yung sakit. Pareho pala tayong kagagaling lang sa breakup. Pero ang tagal nyo rin ha. Mahaba na rin yung 4 years. Kayo ba ng ex mo? Gaano katagal naging kayo? 6 years. Wow! Mas matagal yung sa inyo. Anong nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Di kasi siya nakapaghintay eh. Saan? Sa pagpapakasal? Oo, konting tiis na lang sana eh. Ganon? Oo, sa sobrang inip nga niya, nagpabuntis na siya sa ibang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi, totoo yun. LDR. Oo, Hay, yun talaga yung unang kalaban natin, no? Ako rin eh, LDR. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW rin. Pero sa New Zealand naman siya. Yung plano namin, magkasama sana kami doon. Pero yung ending, pinagpalit niya ako sa blonde girl na kulay blue yung mga mata. alam mo, naniniwala ako na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pa yung tuksong dumating, hindi ka niya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So ibig sabihin di niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa yata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip kong dahilan. Iniisip ko na lang kasi na mababaw lang talaga siya kaya pinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda kaysa sa akin. Walang mas. Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero. Uy, hindi real talk din yun. Sa unang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Maria ay nag-click po kami kaagad, Papa Dudut. Hindi ko alam kung dala lang ba yon ng edad o ng maturity. Pero iba yung kilig na naramdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Mas kalmado, mas malalim, iba sa kilig na naramdaman ko noon kay Yumi na intense at nakakapagod. Sa ilang oras lang nang nagkausap kami ay pakiramdam ko ay nahanap ko na
yung taong kamatch ko talaga sa maraming bagay. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay ginagawa lang kapag pareho ng handa ang magkarelasyon. Yun din ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa kanya, Papa Dudut. Yung unang pagkikita namin noon ni Marie ay nauwi pa sa ilang casual dates na hindi para sa dalawang taong naghahanap ng karelasyon kundi ng isang kaibigan. Pero hindi rin naman nagtagal at niligawan ko na rin siya. Sinagot niya rin naman kaagad ako. Noong naging kami na ay halos wala namang nagbago sa aming dalawa. Iba kasi yung samahang nabuo namin. Mature at responsable ring maituturing kaya hindi nakapagtataka na tumagal ang relasyon naming dalawa. Maganda at naging smooth ang aming pagsasama, mabilis na dumaan ang mga taon. Sa 7th anniversary namin ni Marie nitong nakaraang taon lang ay nakapag-decide na kami or nag-decide na ako na alokin siya ng kasal. Hindi naman siya nagdalawang isip na tanggapin kaagad yon. Kaya naman noong nagbakasyon kami sa Pilipinas noong nakaraang Pasko ay naisip namin na isabay sa selebrasyon ang anunsyo tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana ng panahong yon, Papa Dudut. Dahil isang multo ng nakaraan ko ang bumulabog sa bakasyon naming yon ni Marie, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos naming i-anunsyo sa mga kaibigan at kamag-anak namin ng tungkol sa pagpapakasal namin ni Marie, nagplano na rin kami para sa church wedding, Papa Dudut. Pero sa hindi naasahang pagkakataon nang puntahan namin yung gagawa ng souvenirs para sa kasal namin ay si Yumi yung humarap sa amin. Dahil nakita na rin naman ni Marie yung mga picture noon ni Yumi ay agad niya rin po itong nakilala. Sobrang awkward po ng sandaling yon, Papa Dudut, pero noong banggitin ni Yumi nakasal na siya at may 2 anak na rin, ay naramdaman ko na biglang nagbago ang tono at pakikitungo ni Marie rito. Para bang mas naging kampante na siya. Ngunit ang hindi niya alam ay parang lumukso yung puso ko nung muli kaming magtagpo ni Yumi matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng mga ala-ala namin. At doon ko din na-realize, Papa Dudut, na hindi pa rin pala ako totally naka-move on sa kanya. Dahil 1 buwan lang ang bakasyon namin sa Pilipinas ay minadali na namin ang preparasyon ng kasal. Kaya may mga lakad kami ni Marie na magkahiwalay para mas mapabilis na yon. Hindi ko naman akalain na sa akin niya ipagkakatiwala noon ang pag-aasikaso ng mga souvenir namin. Ibig sabihin noon ay hinayaan niya lamang ako na makipag-usap kay Yumi. Medyo kinabahan ako ng sandaling yon dahil wala sa tabi ko si Marie. Hindi ko alam kung sinadya niya na papuntahin ako roon para sukatin yung loyalty ko sa kanya o nagawa niya yon kasi malaki talaga ang tiwala niya sa akin. Ngunit kahit na anong iwas ko, Papa Dudut, ay hindi ako nilubayan ng tukso. Hi Jojo! Kumusta? Ayos naman. Tuloy ka. Salamat. Wala si Marie? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gown. Ah, okay. By the way, pasensya ka na ha kung dito tayo sa bahay nagkita. Nagka-problema kasi dun sa stall ko. Okay lang, walang problema. Nga pala, ito yung samples ng mga potted plants for soup. Hala! Naku, sorry. Puro sulat na tong paper bag. Sinulatan ng anak mo. Mukha. Napakakulit kasi nun. 4 years old na. Naiwan ko kasi tong paper bag dito kanina eh. Yun ba yung bunso mo? Oo. Sorry. Shh! Okay lang yan. Huwag mo nang alalahanin.
Sorry, Jojo. Sobrang dami ko lang kasing problema nitong mga nakaraan. Gusto mo bang magkwento? Makikinig ako. Naku, wag na. Nakakahiya. Hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan yung mga problema ko. Okay lang yan. Hayaan mo na muna yung souvenirs. Wala rin naman akong ibang lakad ngayon. Tsaka nararamdaman ko rin kailangan mo ng kausap. Salamat. Nakipaghiwalay na kasi sa akin si Lemuel 5 months ago. Nasa akin yung 2 bata. Sobrang hirap kasi wala akong katuwang. 2 days after natin magkita sa stall ko, napaalis naman ako ron. Hindi na kasi ako nakakabayad ng renta. Teka, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo? Kahit hiwalay na kayo, suportahan niya sana yung anak niyong 2. Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba? Yung panganay ko, iba naman yung tatay. Sa tuition pa lang nun, hirap na ako. Ito lang naman yung pinagkakakitaan ko ngayon. Yung Lemuel, gano'n na ba kayo katagal nun? 4 na taon na rin. Akala ko pa naman, porket natanggap niya na may anak na ako, magiging okay na ang lahat. Pero hindi pala. Bakit? Ano ba yung dahilan ng paghihiwalay niyo? Mga magulang ko. Ako na rin kasi yung sumusuporta sa kanila kasi walang trabaho yung bunso kong kapatid. Tapos, yung sumunod naman sa akin, may pamilya na rin at hirap sa buhay. Actually, for the longest time, si Lemuel yung nagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Pero nung malaman niya na hindi na nagbibigay ng pera sa mga magulang namin yung bunso kong kapatid, nagalit siya. Bakit naman? Sabi niya, bakit daw kaming 2 yung kumakargo sa mga magulang ko? Samantalang yung ibang mga kapatid ko, wala namang pakialam. Kaya ayun, nauwi sa away, sa sumbatan. Alam mo, sa totoo lang, nung nalaman kong ikaw pala yung groom, gusto ko na sanang tumanggi pero hindi ko kayang mawala ng kliyente ngayon sa hirap ng buhay namin. Tana. Tapos, nung nakita ko pa kayo, sobrang nanliit ako. Ang yaman-yaman yun na. Ang ganda rin ni Marie. Samantalang ako, losyang na. Wala pang pera. Ay, hindi totoo yan. Ano ka ba? Ang ganda mo pa rin kaya. Sadya lang talaga na marami kang problema ngayon at marami kang mas kailangang unahin kaysa sa sarili mo. Di gaya noon na magaan lang lahat para sa'yo. Nagsisisi ako na nasidayang ko kung anong meron tayo dati. I'm sorry. Ako sana ngayon yung nasa posisyon ni Marie. Pero nagpakatanga ako. Huwag mo nang isipin yun. Kakahiwalay ko lang sa asawa ko tapos ikaw naman yung ikakasal. Ang sakit eh. Pero buti na lang at napatawad mo na rin ako. Matagal na kitang napatawad. Salamat. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw pa rin yung Jojo na nakilala ko. Jojo, ikakasal ka na. Alam ko, pero mahal pa rin kita. Papadudo, tuluyan na nga pong may nangyari sa amin ni Yumi. Halo-halo po yung naramdaman ko matapos mahimasmasan sa mga nagawa ko. Halos lamunin ako ng guilt dahil sa ginawa kong pagtataksil kay Marie. Pero matapos din ang mga nangyari ay doon ko na-realize na si Yumi pa rin talaga ang mahal ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng panahon na yon,
Kaka-announce lang namin sa mga kakilala at mga kamag-anak na ikakasal na kami ni Marie. 1 linggo na lang at babalik na rin kami sa Dubai. Hindi ko alam kung itatago ko ba noon kay Marie yung mga nangyari o mas mabuti kong makikipaghiwalay na lamang ako sa kanya para bigyan ng chance ang pagmamahalan namin ni Yumi. Naroon yung pagtatalo sa isip ko noong pagpili sa pagitan ng isang mapayapang, kontento at stress-free na future ko kasama si Marie o yung siguradong magulo at komplikadong buhay kapiling ang first true love ko na si Yumi. Ang mas malala pa ay hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Yumi dahil nasundan pa yon ng nasundan ng makailang beses. At sa bawat sandali na nagtataksil kami ni Marie, kay Marie ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko kasama si Yumi. Kaya bago pa matuloy ang kasal namin ni Marie ay inarap ko na yung pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa tanang buhay ko, Papa Dudut. Mahal, pwede ba kitang makausap? Ha? Oo, sige. Tungkol ba saan? Ay, shucks! Dadaanan pa pala natin yung mga ipapadala ng office mate ko. Sige, mamaya na lang pag uwi natin. Hindi, ngayon na para matapos na. Hindi, wag mo nang isipin yun. Mamaya na lang. Bakit, mahal? Mukhang seryoso yan ah. Mamaya na lang. Ngayon na nga, para tapos na. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? Mukhang importante yan ah. Pakiramdam ko kasi parang hindi pa ako handang magpakasal. Ano? Marie, I'm sorry. Seryoso ka? Paano di pa handa? Bakit? Alam ko masyado na tayong maraming inaasikaso. Jojo, alam na ng lahat na ikakasal tayo. Ayun na nga eh. Baka kinakabahan ka lang. Hindi eh. Hindi lang to simpleng kaba. Okay, so ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Marie, may nangyari sa amin ni Yumi. Ano? Anong ibig mo sabihin may nangyari? May nangyari sa amin. Nagduho kami. Paano nangyari yon? Magpaliwanag ka, paano nangyari yon? Patawarin mo ako. Hindi, itutuloy natin yung kasal. Kakalimutan mo yung nangyari sa inyo at itutuloy natin yung kasal. Hindi tayo mapapahiya sa mga tao, hindi pwede. Pero hindi lang isang beses namin yung ginawa. Marami. Tumahimik ka. Ano, ikukwento mo ba sa akin kung paano nyo ginawa? Kung kailan nyo ginawa? Kung gaano katagal at kung anong posisyon? I'm sorry. Ang hina mo! Napakabobo mo! Patawarin mo ako, please. Paano kita papatawarin na ginago niyo ako? 7 years, Jojo! Pinaabot mo pa ng 7 years yung relasyon natin! Nag-propose ka pa ng kasal sa akin tapos yun pala, isang kalabit lang ng ex mo, bibigay ka na! Napakahayop mo naman! Patawarin mo ako. Alam ko naman na hindi dapat ako nagpadala sa tukso. At sinayang ko yung tiwalang ibinigay mo. Buti naman alam mo yan. Pero wala ka pa rin konsensya. Hindi mo man lang naisip lahat ng hirap ko, ng effort ko para sa kasal natin na hindi naman pala matutuloy dahil sa kababuyan yun ng babaeng yon. Sorry talaga. Alam mo kung ano yung mas masakit? Malaking sampal sa akin na mas pinili mo pa yung ganong klase ng babae kesa sa akin na nagpakatino para sa'yo. Pinagpalit mo ako sa babaeng niloko ka noon. Pinagpalit mo ako sa babaeng may 2 anak na magkaiba ang tatay. Kaya nga ayoko na sanang umarap sa kanya nang di ka kasama kasi baka kung ano lang yung mangyari. Pero ikaw naman yung may gusto nun, di ba? Wow, ang galing mo namang mag-isip. Ipagpatuloy mo yan. Grabe ka. Sa sinabi mo parang kasalanan ko pa na nagpatukso ka. Kung matino kang tao, kahit maghubad pa siya sa harap mo ng ilang beses, wala kang gagawin at irerespeto mo yung relasyon natin.
Alam ko namang mali yung ginawa ko. I'm sorry. Alam mo naman palang mali eh, pero ginawa mo pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ginusto mo rin yon. Sa pananalita mo parang di ka man lang nagsisisi. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Patawarin mo ako. Tingin mo ganun lang kadali yon? Hinding-hindi kita mapapatawad. Pero sige, ibibigay ko yung gusto nyo. Walang kasal na magaganap. Magsama kayo ng ex mo na patapon ng buhay. Papanoorin ko na lang na bumagsak yung buhay nyo dahil dyan sa pagiging marupok mo at sa kalandian niya. Hihintayin ko na lang na karma na yung maghiganti sa inyo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Papa Dudut, hindi na nga natuloy yung sanay kasal namin ni Marie. Sinubukan ko pa rin humingi ng tawad sa kanya pero nauunawaan ko rin naman na hindi niya talaga kayang ibigay sa akin yon. Sa ngayon po ay 5 months na kaming nagsasama ni Yumi nang dahil din sa ginawa ko ay wala na akong mukhang maiharap sa mga kamag-anak at mga kakilala namin. Higit sa lahat ay hindi ko madala at maiharap sa kanila si Yumi dahil alam kong huhusgahan lamang nila ito at hindi pakikitunguhan ng tama. Kaya sa ngayon ay para kaming nagtatagong dalawa. Nangupahan kami sa isang maliit na apartment at inako ko yung responsibilidad ng pagiging ama sa mga anak ni Yumi. At mukhang nagdilang anghel naman si Marie sa mga sinabi niya dahil 2 months ago lang ay kinailangang operahan sa puso ng nanay ni Yumi. Dahil wala rin naman silang sapat na pera, sinagot ko lahat ng gastos bilang tulong na rin sa kanila. Balak pa sana naming magtayo ng negosyo noong una at maglaan ng budget para sa annulment nila ng asawa niya. Pero dahil nga po sa nangyaring gastos, halos kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho sa Dubai ay nagastos na namin. Doon ko nga na-realize kung gaano lang talaga kabilis maubos ang pera dito sa Pilipinas. Lalo na kung may trahedyang dumating. Mahirap kasing kitain yung sinlaki ng sinasahod ko noon sa Dubai kung hindi magkakaroon ng magandang negosyo. May mga sandali na napapaisip ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Na-realize ko rin kasi nitong nakaraan lang na kung tutuusin ay 2 taong ko lang talagang nakasama si Yumi dahil mas matagal kaming naging LDR. Samantalang si Marie ay talagang nakasama ko sa Dubai at nakilala na namin ng mabuti ang isa't isa. Kaya umabot na rin ang 7 taon ng relasyon namin. Hindi ko tuloy maiwasang ikumpara si Yumi. Sa araw-araw kasing magkasama kami ay napapansin ko na hindi talaga compatible ang ugali naming dalawa. Pero dahil tumanda na rin ako ay napagod na rin po ako, Papa Dudut. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat. Mahal ko rin naman si Yumi at siya yung pinili kong makasama kaya iiwasan ko na lamang na mag-isip ng kung ano-ano. Sa ngayon ay pinandigan ko na lamang po ang naging desisyon ko at hinarap lahat ng consequences na mga nagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS dahil nabigyan ng pagkakataon na ma-share ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po and more power sa Barangay Love Stories at sa programa ninyo sa Barangay LS. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Jojo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw
Papadudut Stories. Papadudut Stories. Papadudut Stories. Iyaniti. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories. Papadudut Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Pero hindi kailanman magiging refleksyon ang mga nagawa nating pagkakamali sa ating pagkatao. Ikaw kabarangay, may mga pagkakamali ka ba sa buhay na pilit mong inaayos hanggang ngayon? Dear Papa Dudut, Betty ang pangalan ko, 45 years old at hindi ko masabi sa programa mo na may asawa ko. Kasi hindi naman kami kasal ni Anton. Siguro para sa iba hindi sila mahihiyang aminin na pangalawang asawa sila ng lalaking kinakasama nila. Pero ako hanggang ngayon kahit na mahigit 2 dekada na kaming may relasyon ni Anton, hindi ko masabi ng buong tapang at nang hindi nahihiya na kabit lamang ako. Papadudot siguro sigurado akong walang babae sa mundo na gustong maging kabit o mistress. Lahat ng babae gustong maging number 1 sa puso at buhay ng lalaking minamahal niya. Pero may mga bagay na wala tayong kontrol kaya napupunta tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Naisip ko nga na kung meron sigurong nasulat na libro kung paano maiiwasang maging kabit ng isang babae, malamang ay dinideliver pa lamang sa mga bookstore. Yung libro ay nakabang na ako sa labas ng mall para bumili. Hindi ko po ginustong maging isang kabit pero nalagay na ako sa sitwasyon na parang wala na akong magawa pa. Marami akong naisip na dahilan kung paano ko naging kabit pero isa lang ang malinaw sa akin. Sigurado akong na-inlove ako ng husto kay Anton. Nakilala ko po si Anton sa company na pinasukan ko pagka-graduate ko sa college. Sa ngayon ay VP na siya for finance. Pero noong time na wala pa kaming relasyon ay parte pa lamang siya ng middle management. Crush ko na si Anton noong una siyang ipakilala sa amin ng HR. Actually, crush siya ng lahat ng babae sa department namin. Kasi bukod sa very gentleman ang datingan niya, hindi siya mayabang at pag nagsasalita ay merong sense. Alam kong matalino siya at may prinsipyo kaya naman kapag nauutusan akong pumunta sa office niya para magpapirma ng dokumento ay kinikilig ako. Yun yung mga panahon na wala akong masamang intensyon kundi ang makita lamang ang crush ko ng malapitan at may kwento sa mga kaibigan ko sa office kung ano ang suot niya mula ulo hanggang paa. Kung anong ginagawa niya at kung ano ang sinasabi niya sa akin. May time nga na nag-hi lamang sa akin si Anton noon ay bigla akong napatili. Sabay takip sa bibig ko kasi nahiya ako na baka kung ano ang isipin niya. Pero ang sabi sa akin ni Anton ay hindi ko lang nakita pero natawa daw siya pagpasok niya sa office niya noong tumili ako. Sabi pa niya napapansin na raw niya na lagi akong nakangiti at kahit nasaan papuntahin at utusan ay wala akong reklamo. Alam ko namang may asawa na siya at mga anak kaya para sa akin ay harmless.
yung pagkakaroon ko ng crush sa kanya noon. Crush lang naman yun, Papa Dudut. Pero ang hindi ko alam ay unti-unti na palang lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil mabait siya sa akin o extra caring siya sa akin, basta ang alam ko ay mahal ko na siya. Dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng party sa company namin kaya halos lahat ay nakainom na. Siguro dahil sa alak kaya ako nagkaroon ng tapang na sabihin sa kanya na mahal ko siya at wala akong pakialam kahit na may asawa na siya, basta masabi ko lamang kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Inamin naman sa akin ni Anton na nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Kaya may nangyari sa amin. Na-inlove ako ng husto kaya kahit mali, kahit bawal ay nakipagrelasyon po ako kay Anton. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng anak, si Lian. Wow! Ang cute naman ang suot ng prinsesa namin. Hug mo nga si Daddy. Daddy! Hug! Asan si Mami mo? Mami! Lian, hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang sisigaw? Mami, inag ko si Daddy kanina. Hug mo rin siya. Hug, hug! Oo nga naman. Oh, nasaan ang hug ko? Kayo talagang mag-ama oh. O sige na, group hug tayo. Wow! Nakakawala ng pagod yun ah. Teka lang, ba't nandito ka? Sabi mo bukas ka pa dito matutulog. Nag-away kayo ni Gigi? Ikaw naman? Nagpupunta lang ba ako dito pag nag-aaway kami ni Gigi? Oo, madalas. I'm sorry. Okay lang. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Tsaka sanay na ako maging second class citizen. Betty, hindi ka second class citizen. Mahal ko kayo ni Lian at lagi kong pinaparamdam sa inyong pagmamahal ko. Alam kong hindi ko kayang ibigay sa inyo ang 100% na atensyon ko. Pero hindi ko hahayaang apihin kayo ni Gigi at ang mga anak ko o kahit ng ibang tao. Alam ko naman yun eh. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi pinanindigan mo yung pagiging tatay mo kay Lian. Nagpapasalamat din ako kasi natanggap ni Gigi si Lian at close din ang mga anak mo sa anak natin. Oo nga. And speaking of being close, kaya ako napaaga ng punta rito kasi pinabibigay ni Gigi itong invitation kay Lian. Birthday ni Tom sa Saturday. Gusto ni Tom, nandun din si Lian. Ah, oo nga pala. Sige, ipapasama ko na lang si Manang kay Lian para madala sa bahay nyo. Sigurado ako matutuwa si Lian na makita uli yung mga kuya niya. I'm sure matutuwa rin ang mga kuya niya. Si Lian lang kasi ang baby girl sa family namin. Lahat ng mga kapatid ko, puro lalaki rin ang anak. Kaya excited silang makita uli si Lian. Don't worry, ipapahatid ko sila dun sa Sabado. Betty? I'm sorry ah. O ba't ka nagsasorry? Sorry kasi hindi kita maisama sa bahay kapag may mga special occasion ng family namin. Anton, hindi mo kailangang mag-sorry. Sa dami ng kasalanan ko sa asawa mo at sa mga anak mo, sapat na sa akin na tanggap nila si Lian. Don't worry. Next weekend, labas na lang tayo ni Lian, okay? Okay. Ako yung nakikihati sa pagmamahal, ako yung bawal. Ako yung mali. Kaya naman kahit nakakarampot na atensyon lamang ang nakukuha ko kay Anton ay sinasabi ko sa sarili ko na dapat maging masaya ko. Kasi kung ibang lalaki yon ay baka pinabayaan at iniwanan ako pagkatapos maanakan. Tinuturing ko rin na maswerte ako kasi hindi ako inaway ni Gigi noong nalaman niyang may relasyon kami ng asawa niya. Siguro kasi ay confident siya na hindi siya iiwanan ni Anton dahil siya ang legal wife.
Pero alam kong nasaktan siya ng husto nang malaman niyang nabuntis ako at nagkaanak ng babae. Kaya naman kahit na natutuwa sila kay Lian ay sinisikap ko palagi na maging parang invisible sa pamilya nila. Pag hindi nila ako nakikita at hindi nila ako naririnig ay hindi nila maiisip na nag-i-exist ako. Para kahit papaano sa ganong paraan ay mababawasan ko ang sakit na idinulot ko sa pamilya ni Anton. Hindi ako nagdedemand na kailangan ganitong specific na araw ay nasa bahay ko si Anton. Sapat na sa akin na pinupuntahan niya kaming mag-ina para makibanding sa amin kapag may oras siya. Pero pagkasama namin ni Lian ang daddy niya ay sinisiguro ko na masaya si Anton. Kinekwentuhan namin siya ni Lian ng mga nangyari sa amin noong mga araw na wala siya. At pag may espesyal na okasyon sa school ay ini-inform ko rin si Anton. Kahit na second class citizen lamang ako ay walang duda sa puso kong mahal ako ni Anton at mahal na mahal ni Anton si Lian. Papadudot matalino ang anak kong si Lian at very perceptive. Bata pa lamang ay hindi na kami, alam niyang hindi kami ang original na pamilya ng daddy niya. Pero wala akong nakikitang galit sa puso ng anak ko, siguro kasi pinalaki ko siya ng buong pagmamahal. Palagi kong sinasabi sa kanya na mahal namin siya ng daddy niya. At dapat siyang magpasalamat dahil maraming taong nagmamahal sa kanya. Gaya ng mga kuya niya at ng tita Gigi niya. Kaya lang likas na siguro sa ibang tao ang maging mapanglait. Kahit mga batang walang kasalanan idadamay sa pangiinsultong ginagawa nila. Lian! 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 Bakit po? Patayin mo yung TV, kakausapin kita. Ano ba yan? Matatapos na yung pinapanood ko eh. Nagsumbong sa akin si Manang. Kailangan ko raw magpunta sa school nyo kasi may inaway kang kaklase. Ma, hindi ko siya inaway. Siya kaya yun ang away sa akin. Kahit na! Bakit mo pinatulan? Sobrang annoying yung guy na yon, no? Kaya sinabunutan ko. Oh my gosh! Nakipagsabunutan ka sa isang lalaki? Hindi, ma! Hindi ako nakipagsabunutan, no? Sinabunutan ko siya, pero hindi niya ako sinabunutan. Kaya niya ako isinumbong sa principal. Pero okay lang yun. He deserves it. Tsaka, at least, hindi niya ako sinaktan. At proud ka pa sa ginawa mo, ha? Eh, bakit naman po hindi? Sabi niyo, dapat maging proud ako sa family natin, di ba? Pero anong ginawa niya? Nilait niya yung family natin, ma. Nilait niya si daddy. Nilait niya kayo. Tinawag niya akong anak sa labas. O hindi ba? Deserving siya sa ginawa ko sa kanya? Lian, sinabi kong maging proud ka sa pamilya mo. Pero hindi ko sinabing maging arugante ka o mapagmataas. Hindi license yon para makipag-away ka sa tuwing may maririnig kang hindi magandang sinasabi tungkol sa amin ng daddy mo. Ma, siya lang naman yung ganun sa class namin eh. Sa totoo lang, lahat ng classmates ko, asar sa kanya. Kasi nga, puro panlalait yung naririnig namin sa kanya. Ay nako, ang hirap mong paliwanagan. Lagi kang may sagot sa sinasabi ko. Ayan ang daddy mo. Isusumbong ko sa kanya yung ginawa mong kalokohan sa school. Siya nang bahala sa'yo. Ayoko nang magalit. Hi, Dad! Hi, Princess! Dad, kailan ka uwi kina Tita Gigi? Ha? Kakarating ko lang, pinapaalis mo na ako? Sorry po, hindi ko kayo pinapaalis. Ka-text ko kasi si Kuya Tom. May book daw siya ng Noli Me Tangere kailangan ko po yun sa school. Sabi niya, ibibigay daw po niya sa inyo para maibigay niyo sa akin. Akala ko, ayaw mo na ako makita eh. Dad naman ang OA mo ha. Ang akala ko si Mama lang ang drama queen sa atin eh. Kayo rin pala, drama king. So, dito kayo mag-dinner? Dito kayo matutulog? Mhm. Yay! Kahit itodo mo pang panguuto mo sa daddy mo, isusumbong pa rin kita. Lian,
Anong ginawa mo, ha? Dad, I'm sure pag nalaman mo, magiging proud ka sa ginawa ko. Sinabunutan yung lalaking kaklase kasi tinawag siyang anak sa labas. Eh bakit sa bunot lang ang ginawa mo? Dapat sinuntok mo pa para nadala. Nako, kinukonsinti mo pa eh. Sabi ko na magiging proud kayo sa akin eh. Kaya pag nagka-boyfriend ako, gusto ko yung katulad nyo, Dad. Responsible at saka open-minded. Op. Bawal pa mag-boyfriend ngayon, ha? Papadudot na realize ko ng mga oras na yon na nagdadalaga na nga pala si Lian. Hindi magtatagal ay may mga manliligaw na rin sa anak ko. Mga manliligaw na katulad ng daddy niya, responsable, open-minded at may asawa na. Biglang nagkaroon ng takot sa puso ko noong marinig kong sinabi yon ni Lian. Ayoko matulad sa akin si Lian at ayokong isipin niya na ideal family ang pamilya namin. Papadudot, inaamin ko sa inyo na may takot sa puso ko. At ayokong maging kabit din ng ibang lalaki ang nag-iisang anak ko. Bagay na kinakatakutan ko, Papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! At dahil hindi kami ang legal na pamilya ni Anton ay hindi niya lehitimong anak si Lian. Kaya maingat kong ipinapaunawa palagi kay Lian ang sitwasyon namin ng daddy niya. Palagi kong sinasabi na hindi niya dapat ikahiya kung anuman ang kondisyon ng pamilya namin. Sa tingin ko ay tumanim naman yon ng husto sa puso ng anak ko, Papadudot. Proud ako kay Lian kasi wala siyang hinanakit sa daddy niya at sa pamilya nito. At proud din ako sa sarili ko kasi alam kong napalaki ko siya ng maayos. Sa tuwing ipinagtatanggol ni Lian ang pamilya namin sa ibang tao, sa tuwing kumakampi siya sa mga kaklase o kaibigan niyang binubuli, alam kong hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa kanya. Kaya lang habang lumalaki si Lian ay hindi pa rin maalis ang takot sa puso ko. Siguro dahil nakontento na ako sa konting atensyon at pagmamahal na kaya lang ibigay ni Anton para sa amin ni Lian. Kaya hindi ko nasabi sa anak ko na dapat ay pumili siya ng lalaking siya lang ang handang mahalin habang buhay. Hindi ko nasabi kay Lian na kahit gaano katindi ang pagmamahal mo sa isang lalaki, kapag may asawa ay kailangan mo siyang hiwalayan at lumayo. Hindi ko nasabi na malaking kahihiyan at malaking kasalanan ang ginawa kong pakikipagrelasyon sa daddy niya. Papadudot ng simulang magkatotoo ang mga kinakatakutan ko noong sinabi sa akin ni Lian na may nagugustuhan siyang kasamahan niya sa opisina. Andre ang pangalan ng crush niya at wala siyang bukang bibig kundi puro magandang katangian lamang ni Andre. Perfect gentleman daw si Andre, mahinahon magsalita, may sense of humor, responsable at open-minded, katulad ng daddy niya. At huli na nang malaman ko na katulad ng daddy niya ay may asawa na rin si Andre. Wala na sigurong mas masakit pa para sa akin, para sa isang ina at kabit na katulad ko. Ang malaman na anak mong iniingatan ay magiging kabit din, Papadudot. Sabi ko sa'yo, nakakatawa, di ba? Hello po, tita. Hi, Ma! Oh, saan ka galing? May inasikaso lang ako sa labas. Tita, good news po. May copy na po ako ng concert ng Duran Duran dito sa Philippines noong 2008. Hindi niyo po yun napanood, di ba? Salamat, Andre. Wow ha, ang lakas ng mama ko sa'yo ha. Samantalang yung pinapa-download ko sa yung favorite movie ko, hindi mo pa nagagawa. Ito naman. Don't worry. Ita-download ko na. Ganyan ka naman eh. Tita, oh. Nagtatampo po yung anak niyo sa akin. Andre, Yes, tita. pwede bang umuwi ka na muna sa inyo? May kailangan lang akong sabihin sa anak ko.
Po? Please. Okay na, sige na Andre. Bukas na lang tayo magkita sa office. Ingat ka ha. Alright. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye po, tita. Una na po ako. Sige. Ma, ano bang nangyari? May nagawa bang kasalanan si Andre sa inyo? Si Andre wala. Ikaw meron. At ano naman po ang kasalanan ko? Lian, tinanggap ko sa bahay natin si Andre para manligaw sa'yo. Kasi sinabi mo sa akin, mabuti siyang tao. Totoo naman po yun eh. Mabuti siyang tao. At may asawa na. Pero, ganun din naman si Daddy ah. Kaya, anong masama ron? Lian! Mahal ko si Andre at mahal niya ako, Ma. Actually, mas okay pa nga si Andre kesa kay Daddy eh. Kasi, hiwalay siya sa asawa niya. Kaya pag sinagot ko siya at naging kami na, isang bahay lang ang uuwian niya. Anak, hindi kita pinalaki para maging kabit lang. Ayaw niyo ako maging kabit lang. Eh bakit pumayag kayong maging kabit lang ni Daddy? Lian! Ma, sa panahon ngayon, wala nang stigma yung pagiging kabit. Ang importante, kung saan ka masaya, dun ka. Kung wala ka nasasaktan, okay lang yun. Sa tingin mo wala kang nasasaktan? Paano yung asawa ni Andre? Hiwalay na nga sila. Paano yung anak nila? Hindi ko na problema yun, no? Lian, makinig ka sa akin! Huwag mong itulad ang... Ma, ano ba? Unang-una, hindi ako magiging kabit lang na katulad nyo. Kasi hihiwalayan na ni Andre yung asawa niya. Pangalawa, sorry ma ha, pero wag nyo akong pagsasabihan na magiging kabit lang ako ng boyfriend ko. Wala kayong karapatan kasi kabit lang din kayo. Papadudot na tulala na lamang ako sa mga sinabing yon sa akin ni Lian. Wala akong maisagot, tama siya. Nawalan ako ng karapatan na pagsabihan siya na huwag siyang makontento sa pagiging isang kabit dahil ako mismo ay kabit lamang. Papadudot sa dami ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay, iisa lang ang alam kong nagawa ko ng tama. Ang isilang si Lian sa mundo. Dahil sa anak ko kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dahil kay Lian, nakakaya kong tiisin ang mga pangiinsulto sa akin ng mga tao. At dahil kay Lian ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Pero hindi ko alam na ang batang isinilang at pinalaki ko sa pagmamahal at pilit na iniiwas sa masaklap na kapalaran ay susunod pala sa mga iyak ako. Nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. At wala akong magawa kundi ang umiyak dahil sa sobrang sakit. Bigla ko naalala ang mga magulang ko. Ganito rin kaya ang sakit na naramdaman nila nang ipinagtapat ko sa kanila na buntis ako. Pero ang nakabuntis sa akin ay may asawa na. Baka higit pa sa sakit na nararamdaman ko ngayon ang nararamdaman nila noon. Ako ba ang dahilan kung bakit sa tuwing bumibisita ako sa bahay nila mama at papa noon, kitang-kita ko ang lungkot sa mukha nila? Malamang ako ang dahilan, Papa Dudut. Ang mabuti pa, uminom ka na muna ng tubig para hindi ka iyak ng iyak. Kung gusto mo, dito ka na muna matulog sa bahay. Pag umuwi ka sa inyo, baka mag-away na naman kayong mag-ina. Maglayuan muna kayong dalawa para iwas gulo. Ma, ganito rin ba kasakit ang naramdaman nyo nung sinabi ko sa inyong buntis ako? Pero may asawa na yung lalaking nakabuntis sa akin. Betty, ngayong isa ka na ring ina. Sa palagay mo ba, may magulang na gugustuhin sapitin ng anak niya yung mga nangyari sa'yo? Ma, I'm sorry. Patawarin niyo ako. Nasaktan ako ng husto, pero mas nasaktan ang papa mo sa nangyari sa'yo.
Lalo na nung sinabi mo sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya kang buhayin ni Anton, pati na ang magiging anak ninyo. Anak, kahit 7 kayong magkakapatid, ni minsan, hindi kayo itinuring ng papa ninyo ng mga pabigat na gusto niyang ipasa yung responsibilidad niya sa iba. Para sa papa ninyo, kayong mga anak niya ang kaligayahan niya. Kayo ang lakas niya. Kaya nga nung umalis ka sa bahay para sumama dun kay Anton, parang nawala ng sigla ang papa mo. Naging hukot ang likod niya. Mabigat at mabagal ang mga hakbang at palaging nangingilid ang luha sa mga mata niya. Nung umalis ka, may isang parte sa puso niya na nawala at hindi na bumalik pa. Papa! Alam namin ng papa mo na malaki yung pagkakamali ang gagawin mong pagsama kay Anton. Kaya gumawa ng paraan ng papa mo para kausapin si Anton na hiwalayan ka. Kinausap niya si Anton? Oo. Kaya nga lang, nung mapagtanto ng papa mo na hindi niya kayang ibigay ang mga luhong kayang ibigay sa'yo ni Anton, pikit mata na siyang pumayag sa gusto mo. Pero nagbilin siya kay Anton na mahalin ka at ang anak mo ng buong puso at huwag kang pababayaan kahit kailan. Mula nun, lalo pang nagsikap ang papa mo sa pagtatrabaho. Para ang mga natitira mo pang mga kapatid hindi maramdaman na mabigat silang pasanin sa buhay. Papa! Ma! Patawarin niyo ako. Huwag kang mag-alala. Matagal ka na naming napatawad, anak. Walang sama ng loob ang papa mo sa'yo. Kaya ako naman ang pinarurusahan ng Diyos ngayon. Sumusunod na yung anak ko sa yapak ko. Ma, anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Mahal mo si Anton? Opo. At mahal mo rin si Lian? Opo. Ang totoong nagmamahal, pipiliin kung anong makakabuti para sa mga taong mahal niya nang higit pa sa sariling kagustuhan. Pag-isipan mo mabuti, Betty. Ano ba yung makakabuti para kina Anton at Lian? Pag nalaman mo na ang sagot, tsaka ka gumawa ng desisyon. Papadudot, bukod sa mga magulang ko, sina Anton at Lian lang ang 2 taong pinakamamahal ko sa buhay. Para sa kanilang 2, handa kong gawin ang lahat kahit na buhay ko pang maging kapalit. Tama si Mama dahil ako ang taong nagmahal kina Anton at Lian. Kailangan kong piliin at gawin kung ano ang makakabuti para sa kanila nang higit pa sa sarili kong kagustuhan. Pero ano yon? Anong makakabuti para kina Anton at Lian ang dapat kong piliin at gawin? Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang bagay na yon at nang malaman ko ang sagot ay bigla na lamang akong natakot noon, Papa Dudut, at naiyak. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Yon. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya at sa takot na baka iwanan niya ako ay hindi ko sinalungat ang mga desisyon niya. Maswerte ako dahil mabuti siyang tao. Lahat ng desisyon niya laging nakakabuti para sa akin. Kaya bagating sa anak ko ay hinahayaan ko rin ang anak ko ang mag-decide sa sarili niya. Iniwasan kong makialam dahil ayokong sumbatan niya ako na balang araw na hindi isang normal na pamilya ang ibinigay ko sa kanya. Pero dahil sa sinabi ni Mama, nabuksan ang puso at isipan ko sa kung ano ba talaga ang makakabuti para sa aming 3.
Para mapigilan ko si Lian sa direksyon na gusto niyang tahakin ay kailangan kong mabawi ang karapatan na nawala sa akin. Ang magbigay ng payo sa kanya kung ano ang nararapat at maibalik siya sa tamang daan. Magagawa ko lamang yon kung matitigil ako sa pagiging kabit. Ibig sabihin noon ay kailangan kong iwanan si Anton at kailangan kong talikuran ang mahigit 2 dekada naming pagsasama. Masakit para sa aking iwanan na ang taong minahal ko. Walang iba kung hindi si Anton, pero alam kong makakabuti para sa kanyang hindi na mahati ang atensyon niya sa asawa niya at sa mga anak niya. Alam kong mahirap po yun, Papa Dudut, pero kailangan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Anton ay nagdasal ako na bigyan ako ng lakas ng loob ng Diyos na may tama ang mga pagkakamaling nagawa ko, Papa Dudut. Nasaan nga pala si Lian? Gabi na eh. Nasa office pa rin ba siya hanggang ngayon? Nagpaalam siya sa akin kaninang umaga. Mag-overtime daw sila ng mga kasamahan niya sa office. Kasi marami silang backlog. Kailangan daw yung maihabol kasi tax season na naman. Sa bagay. Sa office din, ganun na nangyayari sa mga tao ko eh. Tapos ka nang kumain? Oo. Salamat ha. Parang special yung dinner natin ngayon ah. Lahat ng paborito ko niluto mo. Teka, anong meron? May kailangan ka bang hingin sa akin? O pabor na gusto mong ipagawa? Sabihin mo lang, hinding-hindi kita hihindihan. Anton? Maghiwalay na tayo. Ano? Nagpapatawa ka ba? 20 years na tayong magkasama. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Alam mo ba kung anong sabi sa akin ng anak mo? Balang araw, gusto niyang magkaroon ng pamilya na katulad ng pamilya natin. Ano masama ron? Masaya tayong tatlo pag magkakasama. Kahit nagtatrabaho na si Lian, we make it a point na lumabas tayo at mag-bonding at least every month. Kaya natural lang na gugustuhin niya magkaroon ng pamilya ng katulad ng sa atin. At kaya natural din na ang lalaking nagugustuhan niya ngayon, may asawa na. Ano? Sabihin mo sa anak mo, hindi pwede. Hindi ko siya pinalaki para maging kabit lang ng ibang lalaki. Betty, I'm sorry. Wala akong pinatatamaan sa sinabi ko. At kahit kailan, alam mong hindi kabit ang turing ko sa'yo, kundi asawa. Anton, masakit para sa akin na maghiwalay tayong dalawa. Pero yun ang nararapat gawin. Kailangan kong maitama ang mga dati kong pagkakamali. Para maitama ang pagkakamaling gustong gawin ni Lian. Hindi kita maintindihan. Anong kinalaman ng relasyon natin sa gagawin ng anak mo? Kailangan kong mapatunayan kay Lian na mali ang gagawin niyang pagpasok sa relasyon kay Andre. Mapapaniwala ko lang si Lian. Kung ang sarili niyang ina, magkakaroon ng kredibilidad na sabihin yon. Para magkaroon ako ng kredibilidad na sabihin hindi magiging maganda ang buhay niya kapag pumayag siyang maging kabit lang. Kailangan kong tumigil sa pagiging kabit. Ano? Hindi ako babayag. Sa isang iglap, itatapon mo na lang ang pinagsamahan natin. Hindi lang ikaw nagsakripisyo at nahirapan para maging successful ang relasyon natin, Betty. Malaki rin ang pinuhunan ko at hindi lang pera ang tinutukoy ko. Anton, please! Nakikiusap ako sa'yo. Para kay Lian. Gawin na natin kung ano yung tama. Hindi ako babayag! Pag umalis ka rito, huwag ka nang babalik! Dahil hindi ako makikiusap sa'yo na makipagbalikan sa akin! Papa Dudut, kahit na hindi ko alam kung saan ako pupunta, kahit na wala akong source of income, umalis ako sa bahay na mahigit 2 dekada naming tinerhan ni na Anton at Lian. Masakit para sa akin gawin yon, pero yon ang kailangang mangyari.
Iniwan ko ng tuluyan si Anton. Bumalik ako sa bahay ni Mama at tinanggap niya ako ng buong puso. Parang nahulaan na niyang iiwan ko si Anton. Ilang araw din po akong umiiyak dahil sa paghihiwalay namin ni Anton, pero nang mapagod na ako sa kakaiyak at natanggap ang desisyong ginawa ko, para po akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Nagkaroon ng kapayapaan ng puso ko sa mga sandaling yon at na-realize ko na tama ang naging desisyon ko. After a week ay pinuntahan ako ni Anton sa bahay ni Mama at inamon na bumalik na sa bahay namin. Mahal ko po si Anton, Papa Dudut, at gusto ko siyang makasama, pero kailangan kong manindigan para sa ikabubuti naming lahat. Kahit si Lian, pinuntahan din ako para kumbinsihin na bumalik na sa bahay namin dati. Ma, please. Namimiss ka na ni Daddy. Bumalik ka na sa bahay. Kung kailan naman kayo tumanda, tsaka kayo maghihiwalay. Bali, wala na ba yung more than 20 years na pagsasama ninyo? Dahil pinapahalagahan ko ang 20 years na pagsasama namin, kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay sa daddy mo, Lian. Ano? Ang labo niyo naman, Ma. Alam mo kung ano ang kwento ng buhay ko, anak. Sinabi ko sa'yo wala kang dapat ikahiya. Pero hindi ko nasabi sa'yo na kahiya-hiya ang ginawa ko para makabuo ng isang pamilya. Sinabi ko na sa'yo, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Basta wala kang sinasaktan. Masaya ako dahil sa relasyon namin ng daddy mo. Pero napakaraming tao na kaming nasaktan at patuloy na sinasaktan. Hindi lang ang pamilya niya sa tita Gigi mo. Sinasaktan din namin ang sarili namin. Ma, kung ang wino-worry mo, yung relationship namin ni Andre, huwag kang mag-alala. Iiwan ko na siya. Huwag mo lang iwan si Daddy, please. Kung hindi si Andre, may ibang lalaking darating na magugustuhan mo, na posibleng may asawa uli. At sa susunod, baka kahit anong gawin ko, hindi na kita makukumbinsing iwan siya. I give up! Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Gusto kong makita mo na hindi glamoroso ang maging pangalawa lang palagi sa buhay ng taong minamahal mo. Gusto kong malaman mo ang kahihiyan na idudulot nun sa'yo at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Gusto kong maintindihan mo na may kapangyarihan kang baguhin ang buhay mo at walang kinalaman ang nakaraan ko sa pagpili ng taong makakasama mo habang buhay. Anak, gusto kong ipamukha sa mga lalaking naghahangad na maging asawa ka na karapat-dapat kang hintayin. Anak, ayokong ituring nilang basura ang isang taong itinuturing kong kayamanan. Papadudot, hindi ko alam kung naiintindihan ni Lian ang gusto kong sabihin sa kanya noong araw na yon. Dahil natahimik lamang siya at ilang sandali pa ay nagpaalam na sa akin na uuwi na raw siya. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nalaman kong naghiwalay na sila ni Andre. Ang totoo ay nalungkot ako, pero kasabay noon, nakahinga na rin po ako ng maluwag at umaasa na sa susunod ay pipiliin na niya ang taong totoong magmamahal sa kanya. Hanggang sa ngayon ay kinukumbinsi pa rin ako ni Anton na magkabalikan kami. May mga pagkakataon na gusto ko nang bumigay. Pero sa tuwing iniisip ko kung ano ang mas makakabuti para sa amin dalawa, tumitibay ang determinasyon ko na wag nang makipagbalikan at manatili na lamang kaming magkaibigan. Unti-unti bumabalik na rin ang tiwala ko sa sarili ko na kahit na wala akong karelasyon, makakaya ko pa ring mabuhay. Nagsimula akong mag-online selling at sa ngayon ay medyo lumalakas na ang sales ko. At ngayon ay may sarili na akong kita. Bumalik ang respeto ko sa sarili. Bumalik na ang dangal na nawala sa akin sa loob ng mahabang panahon. Hindi po yun madali,
Ang totoo ay napakahirap talikuran ng mga tao at bagay na nakasanayan ko na, pero sa tulong ng ibang tao at sa tulong ng Diyos, sisikapin kong manatili sa tamang landas para kahit na sumunod sa landas na tinatahak ko si Lian, hindi ako matatakot na maliligaw ko siya. Sinisikap kong maging mabuting puno para maging mabuti rin ang maging bunga ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat at binigyan mo ng panahon na basahin ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig sa inyo. At para sa mga kababaihang may pinagdadaanan ng katulad ng sa akin ay huwag kayong matakot. Sa bawat pagising natin, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago at piliin ang tama. Sana balang araw ay magkaroon kayo ng lakas ng loob na gawin yon. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Betty. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.